proud that I got the chance to be a part of that serie. Kasi, alam mo yun, nagkaroon ako ng opportunity to work with these wonderful people, actors, staff, directors. Ang galing. So, sa akin, sana hindi pa yun yung huli. Yeah. So, Mercedes, can you tell me about your character here and if you had any special preparation for your role? So, ako, I portrayed the character of Vice Mayor Gwen Greco. So, masasabi ko rin, nakikita ko yung character ko na as a politician, siya yung tipo na tapat, which is very rare. Yeah. Sa panahon ngayon, nakikita ko siya na tapat na politiko. She just wants what's best for the community, kung ano yung nasasakupan niya. So, and at the same time, iyo ko lang din nakatrabaho si Miss Cherry Pie na magkaiba naman yung character namin. I mean, for Batang Quiapo kasi ako yung kontrabida or yung character ko hindi mabait. So now, the roles are reversed. Ako naman yung mabait, siya naman yung siguro masabi ko na may mga like ill intentions towards people. So it was very interesting and siguro yung prep lang is sa akin mas nag-concentrate ako doon sa part ng story namin kasi hindi ako nakapag-interact dun sa ibang actors na kasama sa pelikula na to. Parang chunk lang kami ng buong pelikula. So siguro dun lang ako nag-concentrate and paano ko, iniisip ko kung paano ko siya gagawin na iba from siyempre nakilala kasi kami ni Miss Cherry Pie na magkasama as Marites and Lena. So ako parang I want to, alam mo yun, parang lumayo ng konti. So paano ko siya gagawin? Siguro yun yung naging prep ko for that. And sa akin, masaya ako kasi andyan syempre, ang galing-galing ni Direk Joel Lamangan na bigyan kami ng guidance. And basically, parang siya na rin yung nagbigay kung ano yung kailangan niya, ano gusto niya for the character. So I'm grateful for that. Ano yung mas na-enjoy mo, Mercedes? Maging bida or kontrabida? Or well, not necessarily bida, but it's more of a role of a nice person or yung not so nice? Na-enjoy ko maging kontrabida na maraming hindi magagandang ginagawa, I guess. Kasi may sense of or feeling of liberation na parang you have a past to be mean. Alam mo yun? To think mean for your character. So siguro sa akin, na-enjoy ko siya. At the same time, nakikita ko rin kasi yung nagugulat ako na parang syempre part lang ako ng bumubuo ng character na yun. Parang hindi rin mabubuo yung character na gano'n kung wala sa writers and sa directors way. So sa akin, minsan bilang aktor, may perception ka ng character and hanggang doon, like I'm not saying nalilimitahan ka pero hanggang doon lang yung perception mo and then nagkaka-influence ka pagdating na pag may mga naririnig ka from the writer, from the director and then unti-unti nakakatulong siya na mabuo yung character. So sa akin nasarap ng proseso at the same time challenging siya in a way, but na-enjoy ko siya. So, every character, yeah, tama, mas masabi ko na-enjoy ko maging contributor. So, of course, we've known each other for almost a decade and you've been, in the industry na for more than a decade. Hindi lang halata, parang 27 na. Yeah, anyways, ano yung nakita mong change sa film industry, sa indie industry? Kasi ikaw ang tagal mo na eh, so you have the K to say that. Ngayon nga, very noticeable yung support ng tao.
when it comes to watching films in the cinemas. Unang-una kasi din, syempre yung mga tao ngayon, nagiging practical eh. And you have all these platforms that you can watch a movie at the comfort of your own home, diba? So, siguro may mga tao na nagiging practical lang kung saan nakakatipid. So, I think yun yung napapansin ko na change na sana masuportahan nga ng mga tao din yung sariling atin din, yung mga ginagawa natin. So, may mga bago bang indie directors na gusto mong maka-work? Or kahit yung bago, kahit mainstream, gano'n? Well, ako, I would love to work again syempre with Direk Joel kasi itong nabitin ako for this kasi nga again, it's just yung character ko is just a part of the chunk of the whole story eh. So sa akin, yung interaction din namin ni Direk Joel, parang nabitin ako, like I would love to work with him again in some like other movie, ibang character naman. And Direk Brillante, I missed working with Direk Brillante. So yeah, yun lang yung mga naisip ko like on the top of my head. Yeah. So last na bonus question, like I asked her, bukas I think mag-open yung Kim Chiu and Paolo Avellino movie, and of course you've worked with Kapamilya, of course aside from so anong masasabi mo na different time natin, usually mga 20s yung love team, so ngayon 30s naka-work ko si Paolo Avellino siguro sa General's Daughter, pero again hindi siya yung maraming interaction, so I always see him as like the quiet one pero very like intense, you know. So sa akin, and si Miss Kim Chiu, I don't know her like personally, but yeah, I've seen her works, and ang sa akin, curious din ako na mapanood yung film nila. So I guess that's it, and I hope that I get the chance then to work with them, you know, and collaborate with them. So thank you, Mercedes. Thank you, Trixie. Looking forward.